Magandang umaga po mga kabalyer. Nandito naman tayo sa umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy sa paksa natin, pangumusta muna, shoot out muna, pangumusta kay General Jerry Primero, retired DP, na nasa ngayon, kung hindi sila nag-transfer, nasa ngayon sa Anao, Tarlac. Shout out kay Major Ronald Ruiz, ang aking idol. Siya ngayon ang Chief Security Officer sa Ascot, Makati City. Shout out kay General Oscar P. Lopez, EEP retired. Dati kong XO sa 52nd IB. At shout out kay Colonel Crispin M. Reyes. Kung hindi ako nagkakamali, nasa abroad siya ngayon. Dati kong idol rin sa G1. Naging admin officer ko yon sa panahong yon. Kaya ang patuloy tayo mga kabalyer. Ang gagawin nating paksa natin po ngayon ang tungkol po sa mga PIBAW pensioner. Ito, applicable ito sa mga lahat ng mga PIBAW pensioner. Noong isang araw, pumunta ako marami kasi akong narinig na tungkol sa pag-update ng PIBAW pension. Marami akong narinig na ganito ang updating, ganito ang pag-update. Naguguluhan ako. Kaya noong isang araw pumunta ako sa Tacloban, binisita ko yung PIBAW office doon, regional office sa PIBAW. Nasa Candahog pala ulit eh. Nakausap ko talaga mismo yung admin officer doon. Kaya ganito ang napag-usapan pa namin, nilecture pa nga niya ako eh. Yung pag-update ng PIBAW, updating ng PIBAW, karamihan kasi isinisama natin doon sa pag-update ng retirement, i-update rin yung PIBAW. Hindi natin maasahan yon. Pagka nag-update, iba kasi yung updating sa PGMC, yung sa retirement natin. Yung sa retirement natin, ang pag-update 3 months prior sa birth date. Oh, yan ang update natin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero sa PIBAW, hindi tayo mag-update sa 3 months prior o birthday, kung hindi, birth date. Mag-update ka ng birth date. Halimbawa, birthday mo February. Buong buwan sa February, doon ka mag-update. Hindi rin pwede na mag-advance kag-update, mag-update ka ng January, hindi ka ma-entertain. Dahil ang policy doon sa updating sa PIBAW, birth month. So kung kailan yung birthday mo, pag-update sa PIBAW, doon ka sa buwan na yon mag-update. Yan ang policy doon. At saka dagdag pa, mayroon pang nakuha ko doon, siniminar kasi ako ng sandali doon. Yung PIBAW ID natin, binago na. Palitan ng Unified ID. Oh, Unified ID na. Ngayon, hindi rin nasayang yung lakad ko. Nakapag-file na ako ng Unified ID sa PIBAW. Yung Unified ID, pwede mo rin gamitin yun sa PGMC, sa retirement. Kasi kuha na yun eh. DND yun. Department of National Defense yun nga, na anong tawag doon? Letter of instruction, baga. Oo. Galing DND yun. Ngayon, yung Unified ID, halimbawa, yun, lalo na kung matanda na, lalo na yung malapit lang doon sa Bilona Hospital Medical Center. Yun lang ipakita. Wala na yung ini-issue ng ID sa Bilona noon. Wala na yun. Ipakita mo na yung Unified ID, admit ka na doon. Mag-inquire ka sa
PGMC, Unified ID na lang. Pero ibig sabihin, yung retirement ID mo hindi magamit. Magamit pa rin yun. Pero kung gusto nga isahan, alam, mayroon kasing mga ahensya tayo sa gobyerno nga hilingin tag-dalawa na valid ID. Ayun, hindi na. Yun na lang, Unified ID ang ipakita. Tanggapin na yun. Yun ang napag-usapan namin doon. Yung mga tungkol po sa mga PIBAW ID, yung dati. Huwag niyong ihintay na mag-kuhan yun. Huwag niyong ihintay na mag-expire. Kahit hindi pa expire yun, may pagkakataon ka, baguhin mo yung pumunta ka na ng PIBAW, mga nearest PIBAW extension 1 sa T-Line. Palitan niya ng Unified ID. Ngayon, kukunin nila yung mga ID nyo nga dati. Walang problema doon. So, uulitin ko, yung pag-update sa PIBAW, update ng PIBAW, birth month. Tandaan nyo mga kabalyer, birth month. Sino yung mga nakikinig ngayon, tandaan nyo, birth month ka mag-update. Huwag is pareho doon sa PGMC, yung sa retirement na 3 months prior. Although yung 3 months prior sa retirement natin, hindi nagbago yon, ganun pa rin. At saka, pangalawa, palitan yung ID, PIBAW ID nyo ng Unified ID. Yun lang mga kabalyer. At saka, kumusta na lang sa inyo lahat. I-share lang nyo ito para sa mga makita sa mga kasamahan natin. Mag-notification bill ka para ma-update ka sa tuwing mayroong mga bago dito sa vlog ko. Pero paalala lang mga kabalyer, yung lahat na vlog ko dito, nasa loob lang tayo ng mga military directives, mga military laws. So doon lang, walang iba, puro military lang. Ngayon, kung mayroon kayong mga inquire nga labas nitong ipinahayag ko sa inyo, magkuhan lang kayo, mag notification lang kayo para sagutin natin sa buong kaya nating masagot. Yan lang po mga kabalyer, at saka muli magandang umaga sa ating lahat.